Ring nila ako na hindi na ako kasama, na hindi na ako member ng House of Representatives. Pero hindi natin ikinalulungkot yun. Nasasabi ko lang, Kasi para sa ganun ay malaman ng ating mga kababayan kung anong klaseng leadership meron kami sa House of Representatives. Right, shout out mga Lods. Ang araw. Yun ang aking camera. Kain tayo. Isang tambak na pananghalian. Pero habang tayo kumakain. Panoorin natin tong pahayag ni Congressman na soon to be magiging senador natin si Marcoleta. Dante Marcoleta. So iboto po natin yan. Magaling na abogado. Sa programa nilang Saganang Mamamayan. Nagkomento siya dito about sa impeachment na sinasala ngayon sa Senado. Sinasalang ba? Pinasa pala na impeachment, which is na-impeach na siya sa Kongreso. Ngayon nakahanger sa Senado. Pakinggan natin yung kanyang mga matalinhagang mga opinion dito habang tayo kumakain. Go. Nahuli ng konti, pero kung liman daw, Magaling. Naihahabol din. pinipilit pa rin habulin. Yun. Lalong-lalo na kung dahil sa araw na ito, 2 araw na lumipas, no po. Ang dami naghahanap sa inyo Dahil gustong alamin ang inyong, anong masasabi ninyo? Dito sa biglang isinulong na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kung kayo ba'y nagulat na biglang may ganito? Ito ba ang pag-uusapan natin? Nagmamadali pa naman ako. Pagkatapos ito lang palang ang pag-uusapan natin. Ito walang kakwenta-kwentang bagay na ito. It's a Ganito storm talaga in a mga teacup. OFW. Hindi sa atin galing yan. Kaya lang mukhang hindi na, nawala na yung teacup, Kong Naging storm na talaga. Habubot. Ano bang, Pag sinabi mo kasing... Iba-ibang pagkakagamit ng metaphor na yun. Metaphor ang tawag doon. Yes, opo. Tempest in a teacup. Storm in a teacup. Opo. Ibig sabihin po noon, mga kababayan, ay isang walang kabagay-bagay na biglang pinalalaki. Yes, Binibigyan ng di kawasang atensyon na para pag-usapan, samantalang yung significance niya, yung halaga niya, sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman makapagbibigay ng kahit anong kabutihan kahit sa buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi ng Pangulo. Yes, apo. Magtataka ka naman, yung mga pumirma, kauna-unahan yung kanyang anak. Kaya medyo magtataas ka ng kilay Ayun, hindi nga kilay itinaas ko Paki pa. Yung bang... hindi ko naman alam na ito yung pag-uusapan natin. Hindi na sana ako pumunta rito Wala kayong magagawa ko dahil ito ang gustong marinig sa inyo ng ating mga kababayan. Unang-una, kasi siyempre nandun pa rin kayo sa Kongreso, nasa House. Hindi ba kayo paano ba kinokonbin yung gano'n na bigla ang magbobotohan? Hindi ba ipapatawag lahat? Paano po ba yun? Hindi, magpe-prepare na yan ng mga signature sheets. Pangkaraniwan ang ginagawa nila, ipiprepare nila yung impeachment complaint kasama na yung articles of impeachment. Pangkaraniwan yan. Meron nagbabasa pero siguro baka wala pang 5% ang babasahin yun Ipirmahan na lang. Ang importante ay ano bang para sa akin? Ba't ako pipirma dyan? Ganun yan ang palaging iniisip nila. At sa grapevine, kaya ko sinasabing grapevine, ay, nasabi ko, naulinigan ko lang, yung mga nasasagap kong bali-balita. Mula dun sa mga nakadikit doon. Oo, na kapag ikaw ay pumirma, ay bibigyan ka ng karagdagang 100 million worth of projects. Worth of projects? Oo. At Panuhol. pa dyan, meron ka pang X amount of AX at saka yung mga AKAP. Yung mga yan. Congressman na nagsasabi niyan binibigay. Meron talagang bigayan. Siguro, para ka lang may pumirma. yung mga pipirma sapagkat inaakala nila na
malaking bagay para sa kanila yun. Kaya pala merong isang congressman ang nag-post ng ayuda is coming. No, nabasa ko yun. Isa yatang congressman na taga Mindanao, Cagayan de Oro yata yun. Maliwanag na inamin niya. Si ano yata yan, si Pimentel, yung matanda. Bang pangalan? Basta Pimentel siya, yung apelyido niya. Congressman. Kalimutan ko yung pangalan. Umamin eh, nakapost sa Facebook niya eh. Ayuda kanya is coming at yung pagdating dagsa talaga. Yan ang pagkaka-describe sa akin eh. Maliban man dahil sapagkat yun ay natapat dun sa araw na kung saan mag-a-adjourn kami. Kaya na sinasabi ko, pangkaraniwan pagka-adjournment, meron ka namang pabaon. Parang nadoble yata yung pabaon Nelson. Pero ako, hindi ko na inaalala yan sapagkat matagal na akong wala. Sinabi ko naman sa iyo, tinanggal na ako sa lahat ng ganun. Saglit lang, isa lang. Itinuring ko. Na hindi na ako kasama, na hindi na ako member ng House of Representatives. Pero hindi natin ikinalulungkot yun, nasasabi ko lang. Kasi para sa ganun ay malaman ng ating mga kababayan kung anong klaseng leadership meron kami sa House of Representatives. Ang isa sa katanungan ko, kaya 7 articles of impeachment ang isinamba Hindi ito yung, kasi 3 yung nakaumang, di ba? May hinintay silang pang-4, mukhang dito pinagsama-sama at may karagdagan. At ang number 1 sa articles na yun ay yung tungkol sa high crimes. High crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the President, the First Lady, and House Speaker, which as publicly admitted by her in a live broadcast. Anong masasabi po nito? Ano yung high crime? Yung nga daw pong Kapag ako'y napatay, sabi niya, meron na akong kausap na papatay kay ganito, kay ganyan, at saka kay ganon. Ano yun? High crime. High crime daw po nakalagay. Kasi bahala sila, patunayan nila yun. Kasi kung talagang matutuloy yan, at kung sakaling ako naman ay pala rin, ando naman ako sa, alam mo na, titingnan natin, pagtatanungin natin, yung bang pagkakaintindi mo sa high crime? Yung halimbawa may nagbanta. O sa akin kasi grave threat lang yun. Para sa Yung grave threat, parang pinsang buo ng jaywalking yun parang nagbanta ka pa lang. O, hindi ba sabi niya, pagka ako'y napatay. Wala pa. Parang ano lang yan ano tawag dito? Parang umakit ka lang sa puno ng sampalok. Pag ako nahulog dito, kotong ka sa akin. Parang ganun lang yan. Silbing parang kasiguruhan niya yun, kaya huwag niyo akong papatayin. Di ba? Saan pumapasok yung high crime? Bayo mo sa kanila. Ba't sa akin tatanong yan? Hindi naman ako kumuha niyan. Anong mga halimbawa ng high crime dapat? Yung talagang pinatay mo. Kamukha ng treason, yung mga ganyan. Sapagkat pinagkanulo mo na yung buong kapakanan ng bansa mo. Yan ang mga ganyan, yung mga high crimes. Pero kamo, nagsabi siya, kapag ako'y napatay, ipapapatay ko rin kayo. So para wala pa. Diba? Para sa akin, salita lang yun. Para sa akin, grave threat Kaya sinasabi ko sa'yo, pinsang buo ng, ng malicious mischief, ganyan. Oo nga. Ng jaywalking, sila. Para ka lang, Diba? para ka lang na jaywalking sa... Hindi silang magtatanong. Silang magpo-prosecute. Ipatutunayan mo, sang-ayon sa mga ebidensyang dala-dala mo, na may high crime nga. Na meron nga ganyan. Kasi kailangan patunayan mo yun. Hindi mag-aalits ka ng ganyan. Pagkatapos, baka mamaya, saka mamadali nila, nagamit nila yung high crime. Pagkatapos, sige nga, tingnan nga natin ang definition ng high crime. Baka hindi mag-qualify ang ginawa mong article of impeachment. Yun ang number 1. Baka sa mukha mo sumabog yan. Yung number 2 ay tungkol naman Hindi ko pa nabasa lahat yan, Ngayon ko lang naririnig yan,
binabasa. Wala kasi akong panahon basahin yan eh. Oo, kasabi nyo nga, storm in a teacup lang ito eh. Kaya ako nang nagay sa inyo nung teacup ko. Pangulo na nga ang nagsabi eh. Tama. Diba? Oo. O, paano mabubuhay ang high crime? Pangulo na nagsabi, sa aking opinion, wala ay kakabagay-bagay lahat yan. Narinig din naman ng Pangulo yung mga ganong klaseng pangungusap mula sa Vice President. Opo. Pero sabi niya, yung mga bagay na pinag-uusapan ninyo, na nauuwi sa ganyan, sa aking palagay, ay wala kang kahihinatnan yan. Marami tayong problema at mahahati lang ang atensyon ninyo. Para saan yan? Wala. Sabi niya, sa wala. O pagkatapos hahabi ka sa pamagitan ng iyong imahinasyon. Aba, may high crime dito. Ha? Kung yung mga, kasi meron silang isinama rito na, halimbawa, yung tungkol sa di umano ay pagkakaroon ng yaman, pero ang taon 2007 hanggang 2017, hindi pa siya Vice President eh. Pero pwede bang yun? Ang kanyang pagiging Vice President, ang importante dyan, kaya siya naging impeachable. Yung mayor hindi ini-impeach. Ano? Yung konsihal hindi na-impeach. Ang senador hindi na-impeach. Congressman hindi na-impeach. Ang judge hindi na-impeach. O bakit isasama mo yung aligasyon tungkol sa kanyang pagiging mayor o kaya vice mayor? Para may Wala kaso lang. impeachable offense. Sapagkat pagka vice mayor ka o mayor ka, hindi ka impeachable officer. Opo. Hindi ba nila alam kung sino-sino lamang? Tinukoy naman na salig ang batas. Kung sino-sino lang ang pwedeng sumailalim sa impeachment. Distingido po lahat yon. Kompleto yung listahan. Presidente, Vice President, Ombudsman, mga commissioner ng ating constitutional commissions. Tatlo yun eh. Civil Service, COMELEC, COA, ayan, at saka po yung mga maestrado Ng Korte Suprema. ng Korte Suprema. Yan lang po ang mga impeachable officers. Wala na po. Wala na. Kung ilalagay mo dyan, yung inaakala nilang ebidensya nung siya ay mayor, napakalayo naman nata nun. Oo. Yan ba? Ano yan ba yung pinagsikapan nila? Napatagal-tagal. Dalawa po yan eh. Yung mayor pa siya eh. Yung sa SALN at yung sa Ay, nahaba-haba ng Squad. hearing Oo, nila na sa natin Kongreso. pag-usapan yan. Meron pang isa wala ako. ka kwenta-kwenta. Ano pa? Eto pa. Natawa rin ako dito eh. Ikaw lang, natatawa ka na eh. Yung committed acts of destabilization Sa hinahaba-haba ng hearing nila sa Committee on Good Governance, bad governance yun lang ang kanilang ebidensya. Wala talaga. Puro lang panira. constituting at least a betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution and even higher crimes of sedition and insurrection such as eto na such as na nakakatawa eh, to attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor. Alam mo, talaga naman designated survivor ang Vice President. Sa bagay, tama. Kasi ang Vice President is a president in waiting. Siya ang hahalili. Yun lang naman yung... Yes, opo. Kaya tayo nag-imbento na... Siya ang hahalili sa bangag na presidente. At dahil yung presidente nyo, panay ang pulburon, baka bukas, ma-overdose na yan. Siyempre, si Inday ang papalit. Sana, ma-overdose na siya. Animal siya. Opisina ng Vice President para kung ano man ang mangyari sa presidente, ay hindi naman tayo magkakadawindang-windang. Meron kagad na Papalit. Papalit. Line of succession. Kaya nga meron succession eh. Parte yun ng ating stabilidad eh, di ba? Parte ng ating sistema bilang isang gobyerno. Ay, bakit hindi maintindihan? Kaya nga natawa ko rito. Ang taas pa, high crime. Talagang designated, so basahin mo yung saligang batas. Oh. Kapag may nangyari sa Pangulo sa anumang kaparaan, may namatay halimbawa, o kaya nagkasakit, hindi na niya kayang isakatuparan ng kanyang pananagutan, Opo. o kaya nag-resign, Aba, hindi kapalit ka agad. Designated talaga siya. Tama. Kahit hindi niya sabihin ako ang designated Oo, survivor. kaso, ang iniisip nila kasi, nakapako doon sa Netflix. Meron kasing pelikula, napanood Tama. ko yun eh. Yes. Napanood ko yun. Napakahaba. Unti-unti. Joker din ko si Ayun nga. So, Sapagkat doon, dahil talagang Senador inusin naman Dante ng Pangulo, Marcoleta. talagang may pagtatangka. Isa naman sinabi niya lang, I am the designated survivor. O, kasalanan ko ba kung nervyoso No. kayo? Kanya.
So kung ang ito, tingnan nyo na baka hindi nyo napansin eh. Yung number Natalap ang 1, luto ay ko. wala. Talaga ba ito yung pag-uusapan natin itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito? Storm Inatika po ang topic natin. Number 1, number 4, number 5, number 6. Ito yung number 7, nakakatawa rin, Kong eh. Pati Teka muna, yung ibang number, halos ganun din ang description is, yun ang, kasi yun ang mas nakita kong pero, na destabilization. yung parang may ano to, yung ihuhuli ko, yung parang ito yung, parang ito lang ang pwedeng may basihan, ha? Dito muna tayo sa mga nakakatawa. Ito kasama makeup nito ng Vice President tsaka lipstick. Kung pakinggan niyo mabuti ha kung ba't ko nabanggit. Totality of the Vice President's conduct. Profanity? Totality. Profanity. Of Vice President's conduct clearly displays conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violation of the 1987 Constitution and graft and So, corruption. ano-ano yung kabuuan ng kanilang naisip o nakitang aksyon ng ating pangalawang Pangulo na maaaring sa kanyang kabuuan ay matatagurian nilang isang betrayal of public trust. Ano yun? Totality lang eh. So, inisip ko dito, kasama yung mga makeup, di ba? Sinabi niya totality. So, from head to toe ito. Hindi, siguro ibig nila sabihin, magmula lahat ng kanyang mga Lahat ng pinagsasabi, Lahat ng ginawa niya. lahat ng ginawa niya na maaaring Ay. hindi nila Aha. nagustuhan at lahat ng ito'y inakala nila na kapag ito'y pinagsama-sama mo, Oho. ay ang sa kanyang kabuuan ay talagang destabilization plot. Halimbawa, ano ba yung ginawa niya? Nakalagay ba dyan? Hindi, pwede bang gano'n? Napaka-general na totality. Tatanungin ko nga sila, di ba? Pag nandun na ako, senator judge ako, di ba? Ay, sinasabi ko. Tama naman. Dadalhin niyo ako doon di ba? Kaya nga ngayon, takot na takot siya kaya. Kinakailangan na hindi makalusot. manalo. Bantayan ni Lo, yung isang yan. Bantayan yung isa na yan. Di ba? Yari Yes. tayo diyan. So, 5 na po yan. Ha? Yung sinabi ko kanina, una yung assassination, di umano, SALN, Dinescribe DTS. ba kung paano yung assassination plot? Sinabi ba? Yun lang eh. Yung sinabi lang na as publicly admitted by her in a live Oo broadcast. nga, sinabi niya lang, pag ako'y napatay, Yun lang. meron na po akong kausap para patayin po kayo. Kayo, tsaka kayo. Di ba? Yes. Pero, nandun ba, nakadescribe ba yung pamamaraan, Wala yung eh. plano? Wala po. Kung paano niya isa sa katuparan yung inaakala nilang pagbabanta sa buhay. Ha? Nakalagay ba? Banta lang po eh. Ay, Malabo ko, yan. sa akin, grave threat lang yan. Grave threat Sinasabi nga. ko sa'yo. Hindi ko sinasabing hindi krimen sapagkat meron tayong parusa sa grave threat. Ano? Pero yung high crimes, Pero siya pasok siya doon. yung High crimes. grave threat kasi, kung minsan patatawarin ka ng piskal. Di ba? Sa bagay, Oo. Pero pinag-uusapan natin dito, high crimes. High crimes nga eh. Katumbas nung, alam mo pagka yun inisa-isa mo, di ba? Betrayal of public trust. Aha. Treason, mga yan. Graft and corruption and other high crimes. Oho. Di ba? Kapag yun tiningnan mo, mga krimen na hindi pangkaraniwan, mga paglabag na hindi pangkaraniwan, na kaya nga masasakripisyo yung kanyang opisina kahit ilang milyon pa ang bumoto sa'yo. Kasi yung katapat ng impeachment, sisirain mo, aalisan mo ng paano ba natin Karapatan. Kasi naboto siya na Vice President. 32 Karapatan ng mga bumoto sa kanya. votes. Matiba yun. Kaya impeachment Aha. Hindi basta-basta. Dinimanda Karapatan mo siya. Patunayan mo gumawa siya ng krimen. Tanggalan ng karapatan. Hindi siya matatanggal. Hindi. Ang katapat nun, impeachment. Yun ang itatapat mo doon sa pagtitiwala na ibinigay. ng 32 botante. milyon. Para maintindihan ng botante, mga kaibigan, bumoto po sa ganito, ay pawawalang bisa namin po yung kapangyarihang ibinigay nyo sa kanya sapagkat may katapat po na paglabag na parang yung pagtitiwala na yun po ay hindi nakarapat dapat para sa kanya. Yun So tatapatan mo yun. Ganun dapat katindi. Tinapat mo grave threat. Hindi naman ata. Ang natitira na lang kong na hindi natin na-discuss at ito siguro yung pinakamahabang pinag-usapan dyan sa Ayusin natin yung screen. mga committee hearing. Hindi nag-usap sa committee hearing sapagkat ang modality yung ginamit nila ay yung pagpirmang higit sa 1/3. Kaya dire-diretso yun. Sa impeachment. Pero ito pong kasong ito, kung yung iniligay nilang 2 and 3, Ano? number 2 ay yung
misuse and malversation of confidential funds sa OBP at sa DepEd. Yan ang pinakawalang kakwenta-kwenta. Ako masasabi ko sa'yo, sapagkat nag-attend ako ng kanilang hearing. Aha. Nung itanong ko sa kanila, audit observation memo pa lang po yan eh. Diyan pa lang po sa audit, sa Commission on Audit. Initial findings lang po yan eh. Aha. Initial findings, ibig sabihin, pwede pong questionin ang resulta po ng inyong pagsusuri. Pwede pang questionin ang resulta ng inyong audit. At kapag hindi pumayag ang COA, sapagkat sa kanilang patakaran, sa kanilang pamantayan, ay kulang yung sagot mo, Opo. yung audit observation memo ay magiging notice of disallowance. Ayun. Hindi pa rin final yun. Oh. Sapagkat assailable pa rin yun. Pwede pa mag-appeal. Pwede mo pa rin questionin. Question. Kung mo confidential funds ang pinag-uusap, pwede kang dumiretso sa commission proper Opo. ng COA. Owa. Oho. O palagay mo, ayaw ka pa rin pakinggan. Ayaw pa rin bigyan ng halaga yung pagpapaliwanag mo. Sabi, notice of disallowance ang aming ipapataw sa'yo. Aha. Akit pa siya sa korte sa Supreme Court. Appealable. Ibig sabihin, nandun pa lamang sa kauna-una ang estado na sinusuri pa lang kung talagang may paglabag, kung talagang merong mali doon sa pagkakagasta. Conclusion ka na. Ba't nag-conclude ka? Hindi ka lang nag-conclude. Inagaw mo yung mandato ng COA. Ikaw na mismo ang nag-audit eh. Ano sabihin ko sa kanila, ba't tayo nag-audit? Saan ka akong provision na saligang batas na sinasabi ang Congress ay pwedeng mag-audit? Ang Congress o ang kanyang mga komite ay pwedeng mag-audit? Nasaan po? Wala. Batas si Tambalos-los. Sabi niya, tayo naman po in aid of legislation. Iba naman po yung in aid of legislation. Sinasabi ko nga po, nag-audit tayo dahil po yung mga papeles na ginagamit ng COA, pinilit po natin kunin eh. O, tinanong ko yun, di ba binigay nyo? Opo, ba't nyo binigay? Sinagpi na po kami. O nga, sinagpi na, ba't hindi kayo nagpaliwanag? Papasensya na po kayo, Mr. Chairman. Hindi po namin basta-basta may bibigay, baka po kami magkaroon ng pagkakasala. Kasi po, unang-una po, ang proseso po ng pag-audit, ito po ay confidential. Kaya nakikita nyo, ala pong public hearing kami. Ganun pala nga ako eh. Alam niyo pala na confidential ang nature ng inyong pagsusuri, pagsisiyasat. Bakit niyo binigay yan? Hindi niyo ba alam dito sa Congress, public? Lilitaw ngayon. Kayo ngayon ang nagbuyang-yang sa mga papeles na dapat sana ay confidential. Paano ngayon yan? Ngayon, tatanungin ko ngayon siya. Nandun ako sa Senado, di ba? Halimbawa. Oo. Ayan na. Di sino yung nagpipresent? Ito po, betrayal of public trust, Oo. misuse and malversation of confidential funds Oo. sa OBP at DepEd. Napatunayan na ba ng COA? Nagkaroon na ba ng conclusion sa COA na talagang merong basihan ang hindi tamang pagkakagasta ng mga pondo ng Vice President? Natapos ba ng COA? Sasagot, hindi po. Ina-audit pa po eh. Kayo ang nag-audit. May karapatan ka mang mag-audit. Wala po. Paano ngayon? Ano sasabihin mo ngayong betrayal of public, ano ba ito? Misuse, malversation. Nasaan ka ako, halimbawa? Ipatatawag ko ngayon yung COA. yung chairman ng COA. Mr. Chairman, siyempre, harap siya doon, di ba? Hindi ba ikaw ang nagbigay ng approval para ang COA ibigay yung mga dokumentong ibinigay sa Committee on Bad Government? Good Government. Good Government. Anong pangalan? Committee Bad on Government. Good Government. Good government. Pagdating ko sa Senado, papalitan ko yun eh. Ano na to? Committee on Bad Government. Yun ang katapat nila eh. Ano ba yung sinasabi ko? Saan ba ako papunta ron? Nakalimutan ko tuloy. Yung audit ng COA. Kaya nga, Wala pa. hindi yung papel. Hindi ba ikaw ang nag-approve nung sinabi na ang Commission on Audit, ikaw ang nagbigay ng approval? Opo. Kunyari, ikaw ang pangalan ng COA chairman. Si COA. Gamaliel Cordoba. Nag-aaral sa Gamaliel. Chairman, kamo sa'yo. Yan baka kung pagbibigay mo ng approval, isinangguni mo ba sa mga kasama mo sa komisyon? Hindi po yata eh. Kasi nagmamadali yung... Mali ka. Sapagkat hindi mo ba alam Impeachable na yun. ang Commission on Audit
is a collegial body. Ay, alam ko naman po, alam ko. O, alam mo pala, bakit ikaw lang ang nagpasya? Alam mo bang ikaw ang pwedeng ma-impeach dito? Impeachable lang. Impeachable yun. Ganun. O, hindi ba sinabi ko na sa iyo, ang commissioner ng Mangoa, commissioner ng CSC, commissioner ng COMELEC, ay impeachable officers. Delikado pala, no? Dito pala, halimbawa, pagkatatanungin mo yung mga yun, ano? Oo, attorney, baka mamaya, kamukha nung attorney ng vlogger, yung bata mong vlogger. Bunyong-bunyong. Ako, Si attorney Tagarurok. natin sa hapon. Tagarurok. Kung alam mo lang ito yung pag-uusapan natin, alam mo. 6 na. May isa na lang natitirang article sa bigat. Kasi inisa-isa na natin eh. Mula doon sa pinakamababaw, Bigatan mo, ha? mukhang mapakabigat nito, Kong, ha? Number 3. Betrayed public trust and or committed bribery and or other acts of graft and corruption, including distributing monetary gifts to DepEd officials holding procurement-related functions. Anong... Napatunayan nila yung bribery. Kasi alam mo, Nelson, pagka bribery, kaya ka nagbigay ng pera sa isang tao, lalong-lalo na meron siyang posisyon. Aha. Meron kang gustong ipagawa sa kanya. 25,000 Diba? ata yun. 25,000 So monthly. malinaw ba na nung sinasabi buwan. nilang nagbigay ang Vice President, aligasyon lang naman eh. Aha. So granting halimbawa, kunyari may nagbigay talaga. Halimbawa, Specific ba na yung pera na yon ay para may gawin yung binigyan? Kasi dapat ganun eh. Kasi kung halimbawa nagbigay ka lang dahil Wala. sa gusto mong magbigay, wala ka naman pinagagawa Wala sa lang, kanila. magbigay lang. Hindi bribery yun. ganun ba yun? Binigyan kita ng pera. Aha. Palagi naman kitang binibigyan eh, di ba? Nung makakakaraan, hindi na ako. Pero meron akong gustong pagawa mo na... Ang pinapalabas nila dyan galing doon sa confidential fund Yung bribery yun. 25,000 na yun Pero kung monthly. halimbawa Natuwa ka na. nakatuwa sapagkat May bonus, gano'n. Oo. Hindi bribery yun. Di ba? Mm. Meron ba silang napatunayan na kung sakaling nang binagbibigyan? Baka naman meron silang karagdagang pondo na sobra na pinamahagi niya sa kanyang mga sapagkat nakitaan sila ng kasipagan. Confidential fund yata daw. Ng Galing. maayos na pagtupad ng kanilang mga gawain. O pinagbibigyan sila. Wala akong makita ron. Pero ito daw, officials na ito ay ang posisyon sa procurement. Oo nga, kaya nga sinasabi ko, kaya mo binigay sa kanya sapagkat baka May papuran. meron kang gustong ipasok na supplier. Ayun. Na meron kang kalakip na Aha. mandato sa kanila. Mm-mm. Pakibigyan mo ng Ayun. kasi pagka sa Natin post-call ka niya, Itiyo. huwag mo nang hanapan ng Yung mga requirements. Bigyan mo naman yung para sa akin. Kasi may post-call eh, di ba? Opo. Pangkaraniwan naman, higpitan sa post-call eh. Oo, para sa ito ha. Tuloy-tuloy mo na. Yan ang bribery. Mm-mm. Kung wala naman, paano? Napakahirap patunayan nun eh. Mm-mm. O halimbawa, nandun na naman ako sa Senado. Mm-mm. Ibig mo ba sabihin na may lang na wala namang kaukulang gagawin yung pinagbigyan para palitawin na mayroong dapat na kilingin o kaya dapat na magkaroon ng advantage sa supply at kahit na baluktutin ang ibang mga proseso ay gagawin nila sapagkat nagbigay ka. Napapalitaw nyo ba yan? Ano ang napalitaw ninyo? Wala po kasi. Pagsiwi na kayo lahat Chicken yan. pit. Di ba? So establish mo. Itigilan natin ito. Nagsasayang lang tayo ng pera. Tama yung sinabi ni Pangulong Bongbong, di ba? It's a storm kinatikap. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Nagpakadalubhasa kayo dyan eh. So, pagkatapos wala naman pala kayong mapapatunayan. Sa ilan ng pera. Bakit yung pag nagbibigay sila ng AKA, pakala mo ba yun ay Sarap lalo ng mas kinakain magkano nyo sa yun, di ba? Kongreso. Habang nag-hearing. Taran. O tatanungin ko, Tira ba nila yun? Tira natin yan. saan provision ng ating tuntuni dito sa House of Mahayop na yan. Representatives? Kahit na sa ating mga House rules natin, committee rules, halimbawa, o saligang batas, saan nyo po mababasa na ang isang congressman o kaya yung speaker pupunta sa isang lugar, magsisisigaw ng gano'n, Kasi mamimigay ng pera. Tama ba yun? Wala kami tungkulin na gano'n yun, babagsak sa bribery yun eh. Lalo na ngayon, Bang yan. magsisimula ng campaign season halimbawa. Pagkakamalang kang bumibili ka ng boto, pero akap yun eh, AX, tupad. Ngayon lang mga, alam mo yung Kaya kayo, guarantee letter na pinadadaan sa tumatanggap amin. ng ayuda. Nakaw. May sakit yung isang constituent. Pupunta sa amin. Gagawa yung mga staff ko, kasi may sakit. Gusto Bibigyan lang niya kayong yung medical bulagan abstract para na kailangan ng ganitong patuloy kayo halaga. maghirap. Pangkaraniwan, may hirap.
So gagawa kami ng guarantee letter para i-cover yun, bibigyan niya sa ospital, para sa ganun ay mailibre yung kanyang expense. Yes, opo. Kailangan bang ipadala ninyo? Ako minsan nahihiya ako eh. Hindi na dapat pinadadaan sa amin. Dapat yung DOH, merong sistema o yung DSWD, kayo-kayo na lang sapagkat kayo ng ehensya ng gobyerno na talagang minanduhan na si kayo ang tumutok dyan. Kami, tagagawa lang kami ng batas. Hindi. Ang nangyari, dahil sa gusto nilang magpasikat, lalong-lalo na pagka-eleksyon, kailangan sila pang magbigay. Aba, pamumukha mo ba sa tao? O utang na loob mo sa akong gumawa ng GL mo. Pera ko yan. Hindi po eh. Wala po kayong utang na loob sapagkat yun po ay pera ng gobyerno po yan. Pinadaan lang sa amin. Ako kahit pa paano sinasabi ko yun eh. Pero yung mga kasama ko hindi. Para bang gusto nilang palabasin galing sa bulsa nila yun. Kaya yung Galing tao sa bulsa nananatiling namin naman yan. nag-uutang na loob, parang ganun na lang po, salamat po. Kaya sabi ko, Hype pagka na yan. pumunta sa ibang lugar ngayon, kunin niyo po yung pera na yan. At huwag kayong magte-thank you sapagkat yan, pera po niyo yan. Pera ng taong bayan. Huwag kayong magte-thank you. Huwag kayong pabubulag sa mga yan. Sabi ko. Oo, totoo naman eh. Tama. Tapos bribery dyan. Eh, parang binabribe mo na rin ang tao eh. Lantaran, ikaw nga eh. Bakit? May katapat na boto eh. Ito may consideration eh. Pero dyan sa sinasabi mo, wala pa nakitang na-prove nila na mayroong consideration. Namigay siguro sila. Problema na nila yon. Anong consideration? Wala na sila sinabi. May pinagagawa ba sila doon sa mga pinagbigyan ng kung ano-anong pera na yon? Mukhang doon sa hearing, Kong, wala nga lumitaw. Wala eh. Nandun ako eh. Hinihintay ko nga na tatanungin siya, oh madam, isa ka po pala sa nakatanggap ng ganito, ilang buwan ka nakatanggap? 3 buwan po. Ano naman ang pinagagawa sa'yo? O di sana nagsalita. Anong kapalit? Ang gusto po nila kasi, yung pong supplier X, ay yun po yung palagi ko pinapasok dito. O bribery talaga yun. Ayun. Di ba? Oo. Mabubuking din eh. Oo. Partida ko na po sa inyo yan. Kasi kahit ano pong gawin ninyo, pag nandyan na po, tingnan natin kung makakalusot kayo. Alright. So yun, tapos na rin naman akong kumain. Tayo ay magpapaalam natin, naghugas na tayo ng pinggan. Okay, bye-bye. Maraming salamat. Itong aking kagamitan. Babus, thank you.